Basura ka sa pamilyang ito. Francine, ang batang iyan ay bunga ng iyong kalantaryang hindi namin dugo. Ang boses ni Beatrice Serrano ay tila matalim na balisong na bumaon sa gitna ng tahimik na silid ng ospital. Hindi pa man natutuyo ang pawis sa noo ni Francine mula sa mahabang oras ng panganganak, ang mga salitang iyon ang sumalubong sa kaniyang pandinig. Bahagyang nanginig ang kaniyang mga kamay, na nooy maingat na inaayos ang suot na kumot ng kaniyang bagong silang na sanggol. Ang bawat haplos niya sa maliliit na daliri ng anak ay puno ng wagas na pag-ibig, isang pag-ibig na binalasubas ng malupit na akusasyon ng kaniyang biyenan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Francine, ang kaniyang paningin ay nalalabo dahil sa matinding pagod at namumuong luha. Mama, anong sinasabi ninyo, anak namin ito ni Alvaro? Saksi ang Diyos sa katapatan ko. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Beatriz habang iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng Diyos sa kalandian mo. Here, look at this DNA result. It says 0% chance of paternity. 0, niloloko mo kami, Francine. Akala mo ba matatakpan ng ganda mo ang dumi ng pagkatao mo? Lumingon si Francine kay Alvaro, ang asawang nangako na poprotekta sa kanya hanggang sa huling hininga. Alvaro, magsalita ka naman. Alam mo ang totoo. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Please sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ngunit hindi tumingin si Alvaro. Nakatayo ito sa sulok ng silid na kayuko at ang mga balikat ay tila bumigay na sa bigat ng presensya ng kanyang ina. I'm sorry, Francine. I want to believe you, but the science doesn't lie. My mother is right. Kailangan nating sundin ang protocol ng pamilya. Protocol, Alvaro, anak mo ito. Ang sigaw ni Francine ay naging isang pakiusap na nakakadurog ng puso. Naramdaman niya ang hapdi sa kaniyang tahi, ang kirot na gumagapang mula sa kaniyang sinapupunan hanggang sa kaniyang kaluluwa. Ang silid na dapat ay puno ng kagalakan ay naging isang malamig na korte kung saan siya ay hinatulan ng walang laban. Lumapit si Beatrice at marahas na hinablot ang sanggol mula sa bisig ni Francine. Sa isang iglap, ang init ng katawan ng kaniyang anak ay napalitan ng nakamamatay na ginaw. Hindi mo na madungisan ang pangalang Serrano. Attorney, ihanda ang annulment papers. At ang batang ito, dadalhin namin siya kung saan siya nararapat. Hinding-hindi mo na siya makikita. Huwag, mama, parang awa ninyo ang anak ko. Sinubukang bumangon ni Francine, ngunit ang kaniyang katawan ay tila naging paralisado sa sakit. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng matinding hapdi, ngunit mas matindi ang hapdi ng pagkakaalam na ang kaniyang anak ay inilalayo sa kanya ng mismong pamilyang pinaglingkuran niya ng buong puso. You are no longer part of this family, Francine. Malamig na utos ni Beatrice habang naglalakad palabas ng pinto, bitbit ang umiiyak na sanggol. Security, ilabas ang babaeng iyan. Ngayon din. Pinanood ni Francine ang pagsasara ng pinto, ang huling sulyap sa kumot ng kaniyang anak bago ito tuluyang naglaho. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw, ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo sa sobrang pait. Sa gitna ng puting dingding ng ospital, ang kaniyang mundo ay tuluyang nagdilim. Bakit ang isang inang nagbigay ng buhay ay tila pinapatay sa buhay na sandali ng kaniyang tagumpay? Makalipas ang ilang sandali, natagpuan na lamang ni Francine ang sarili sa gilid ng kalsada sa labas ng ospital. Ang suot niyang gown ay manipis laban sa malakas na buhos ng ulan ng Maynila. Wala siyang sapatos, wala siyang pera, at ang kaniyang tiyan ay kumikirot pa rin mula sa operasyon. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kaniyang balat, ngunit mas masakit ang katotohanang siya ay itinapon na parang basurang walang halaga. Napasandal siya sa isang poste ng ilaw, ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa magaspang na semento. Sa kaniyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Beatriz at ang kawalang kibo ni Alvaro. Paano naging ganito kabilis ang pagguho ng lahat? Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kaniyang tapat. Ang bintana ay bumukas, at isang pares ng mga mata ang tumingin sa kanya, mga matang hindi puno ng awa, kundi ng isang pamilyar na galit na tila nanggagaling din sa isang malalim na sugat. Gusto mo bang bawiin ang lahat ng nawala sa iyo? Ang boses ng lalaki sa loob ng sasakyan ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Tiningnan siya ni Francine, ang ulan ay humahalo sa kaniyang mga luha. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na desisyon. Sino ka? Ako ang magiging katarungan mo, Francine. Pero ang tanong, handa ka na bang maging halimaw para talunin ang mga halimaw na sumira sa iyo? Napatigil ang mundo ni Francine.
Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Hanggang kailan magiging sapat ang pag-ibig laban sa kapangyarihan ng isang dambuhalang kasinungalingan? Dahan-dahang huminto ang itim na sasakyan sa bungad ng riles ng tren sa San Jose. Ang kalsadang puno ng lubak at putik ay tila isang malayo at madilim na mundo mula sa kintab ng Benvian Sanctuario. Sa pagbaba ni Francine, sinalubong siya ng amoy ng napanis na pagkain at basang basura, isang amoy na tila nanunuya sa kaniyang dating buhay reyna. Dito na lang, mahinang sabi ni Francine, ang kaniyang boses ay halos pabulong na dahil sa panghihina. Hindi niya nilingon ang lalaki sa loob ng sasakyan. Hindi pa siya handang magtiwala, lalo na't ang tanging baon niya sa gabing ito ay ang sugat sa kaniyang katawan at ang pagtataksil ng asawa. Tandaan mo, Francine, mariing sabi ni Mateo, bago nito pinaharurot ang sasakyan, ang mga sugat na hindi mo gagamutin ay magiging lason na papatay sa iyo. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Habang naglalakad si Francine sa masikip na eskinita, ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kaniyang limitasyon. Hawak-hawak niya ang kaniyang tahis at nararamdaman ang bawat pintig ng sakit na tila nagagaling sa isang liyab ng apoy sa ilalim ng kaniyang balat. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpapabigat sa kaniyang dibdib, kundi ang mga matang nakamasid sa kaniya mula sa likod ng mga bintanang gawa sa tagpi-tagping yero. Ay tingnan ninyo, hindi ba't si Francine iyan? Ang boses ni Aling Charing, ang kilalang marites ng San Jose, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Nakatayo ito sa kaniyang maliit na sari-sari store, may hawak na baso ng kape at tila kanina pa nag-aabang ng balita. Akala ko ba ay reyna na iyan sa mansyon ng mga Serrano? Bakit tila basang sisiw na bumalik dito? Dagdag pa ng isa pang kapitbahay, ang kanilang mga tawa ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ni Francine. Huminto si Francine sa harap ni Aling Charing. Aling Charing, kailangan ko lang ng matutuluyan. Kahit yung bakanting silid sa likod ng bahay ninyo, babayaran ko kayo kapag nakakuha ako ng trabaho. Isang mapanirang tingin ang ibinigay ni Aling Charing sa kanya. Naku Francine, napanood namin sa balita sa radyo kanina. Sabi ng pamilya Serrano, nagtaksil ka raw na hindi raw sa kanila ang batang isinilang mo. Pasensya na ha, pero marangal ang lugar na ito. Ayaw naming madungisan ng isang babaeng walang delikadesa. Hindi totoo ang mga iyon. Aling Charing, pakana lang iyon ni Beatrice. Ang sigaw ni Francine ay napalitan ng isang mahapdi na ubo. Ang kaniyang mga tuhod ay nanginig, ngunit nanatili siyang nakatayo. Kahit ano pa ang sabihin mo, ang salita ng mga Serrano ay batas. At sino ka ba, isang pintor na walang pera? Umalis ka na rito bago pa kita ipagtabuyan ng walis. Mariing pagtataboy ni Aling Charing bago nito isinara ang kaniyang munting tindahan. Nagpatuloy si Francine sa paglalakad, tila isang anino na nawawala sa dilim. Sinubukan niyang kumatok sa pintuan ng kaniyang dating kaibigang si Marites, ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang pagpatay ng ilaw sa loob. Ang hiya na kaniyang nararamdaman ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kaniya sa mundo. Ang lahat ng kaniyang pinaghirapan, ang kaniyang pagsisikap na maging mabuting asawa at menugang ay naglaho dahil sa isang kasinungalingang binuo ng kapangyarihan. Natagpuan niya ang kaniyang sarili sa loob ng isang maliit at abandonadong silid sa dulo ng eskinita. Ang bubong ay may butas at ang sahig ay gawa sa maruming semento. Walang kuryente, walang tubig. Naupo siya sa sulok, niyayakap ang kaniyang sarili habang ang ginaw ng madaling araw ay nanunuot sa kaniyang mga buto. Sa kaniyang tabi, nakakita siya ng isang piraso ng sunog na kahoy. Kinuha niya ito at sa gitna ng kadiliman, nagsimula siyang gumuhit sa maruming dingding. Ang bawat hagod ng uling ay puno ng pait at pangungulila. Iginit niya ang hugis ng isang maliit na ilong, ang kurbada ng mga pisngi at ang maliliit na pilikmata. Iyon ang mukha ng kanyang anak, ang tanging alaala na hindi mananakaw ni Beatrice Serrano. Hinding-hindi ko kakalimutan ang amoy mo, anak. Bulong niya sa hangin. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa sahig, lumilikha ng maliliit na bilog sa alikabok. Ang bawat patak ay tila isang panata ng paghihiganti at pagbawi. Nakalimot siya sa oras hanggang sa mapansin niya ang isang mapusyaw na sinag ng araw na tumatagos sa butas ng bubong. Papasikat na ang araw, ngunit ang kaniyang kinabukasan ay tila nananatiling nakabaon sa dilim. Tumayo siya para uminom ng tubig mula sa isang kalawanging gripo sa labas
nang mapansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng kaniyang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, walang anumang sulat sa labas. Nanginginig ang mga daliri ni Francine habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay may isang litrato. Isang litrato ng isang sanggol na nakahiga sa isang marangyang kuna, ngunit ang mukha nito ay namumula sa matinding pag-iyak. Sa likod ng litrato may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Umiiyak siya dahil hinahanap niya ang kaniyang ina, ngunit masasanay din siya sa piling ng iba. Nabitawan ni Francine ang litrato. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang sakit ng kaniyang tahi ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagbabagang galit na tila bulkan na handang sumabog. Sino ang nagpadala nito, si Beatrice ba? Para lalo siyang saktan. O may ibang taong nanonood sa bawat galaw niya. Tumingin si Francine sa kalsadang puno ng putik. Hindi na siya ang mahinang babaeng lumabas ng ospital kagabi. Sa kaniyang mga mata, ang uling na kaniyang iginuhit sa dingding ay tila naging buhay, nagpapaalala sa kanya na ang bawat sandali ng pagtitiis ay may katapusan. Maghintay ka lang, Beatrice, bulong niya ang kaniyang boses, ay tila isang malamig na hanging dala ng bagyo. Darating ang araw na ang bawat patak ng luha ko ay babayaran ninyo ng inyong buong kaharian. Ang bawat hagulgol ng sanggol sa litratong iyon ay tila isang utos sa kaluluwa ni Francine, isang utos na bumangon mula sa alabok at lumaban. Hindi na sapat ang pag-iyak. Ang luha ay para sa mahihina at sa gabing ito pinatay na ni Francine ang mahinang bersyon ng kaniyang sarili. Maaga pa lamang ay naghintay na si Francine sa kanto kung saan siya ibinaba ng itim na sasakyan kagabi. Ang kaniyang mga mata ay malalim at may bahid ng itim dahil sa puyat, ngunit ang kaniyang tingin ay matalas pa sa talim ng labaha. Nang muling huminto ang sasakyan ni Mateo, sa kaniyang tapat, hindi na siya nag-atubiling sumakay. Ang malamig na aircon ng sasakyan ay tila humahalik sa kaniyang mainit na balat, isang paalaala ng mundong kaniyang tinalikuran. Mabilis mo namang naintindihan ang sitwasyon. Bungad ni Mateo habang maingat na nagmamaneho. Ang kaniyang boses ay nananatiling walang emosyon, parang isang makina na nakaprograma para sa isang layunin. Sino ka ba talaga, Mateo, at bakit mo ako tinutulungan? Diretsong tanong ni Francine. Hindi niya inalis ang kaniyang tingin sa lalaki. Gusto niyang makita kung may kahit katiting na kasinungalingan sa mga mata nito. Hindi ako naniniwala sa mga taong bigla na lang sumusulpot para maging tagapagligtas nang walang hinihinging kapalit. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Matalas ka, magandang katangian iyan para sa gagawin natin. Let's just say, we have a common enemy. Ang pamilya Serrano ay parang isang malaking puno na ang mga ugat ay puno ng kabulukan. I want to see that tree fall and you are the perfect axe to cut it down. Bakit ako maraming mas makapangyarihan dyan? Sagot ni Francine. Dahil ikaw ang nakapasok sa loob ng kanilang kuta. Alam mo ang kanilang mga lihim, ang kanilang mga kahinaan. At higit sa lahat, ikaw ang biktima ng kanilang pinakamalaking kasinungalingan. Ang galit ng isang inang inalisan ng anak ay mas malakas pa sa anumang kanyon. Kinuha ni Mateo ang isang tablet mula sa dashboard at iniabot ito kay Francine. Look at this. Yan ang doktor na pumirma sa DNA results mo. Si Dr. Arnaldo Villar. Tiningnan ni Francine ang screen. Isang lalaking nasa edad 50, mukhang kagalang-galang, ngunit may bakas ng kaba sa mga mata sa litrato. Anong meron sa kanya? 5 milyong piso ang pumasok sa account niya isang araw bago ka nanganak. Ang nag-transfer isang shell company na pagmamay-ari ng mga Serrano. Pero ang mas interesanteng bahagi, nawawala na siya ngayon. He went into hiding ngayong umaga lang. Naramdaman ni Francine ang pagdagundong ng kanyang dibdib. Ibig sabihin may katibayan na tayo na binayaran siya. Hindi sapat ang isang bank transfer, Francine. Kayang-kaya itong baligtarin ni Beatrice. Sasabihin niyang bayad iyon para sa medical services. We need more. We need the man himself to confess. Itinigil ni Mateo ang sasakyan sa isang liblib na warehouse sa labas ng lungsod. Dito tayo magsisimula. Bumaba sila ng sasakyan. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanilang mga sapatos ay tila mga babala sa katahimikan ng paligid. Pumasok sila sa loob ng gusali kung saan ang amoy ng kalawang at luma ay sumalubong sa kanila. Dinala siya ni Mateo sa isang maliit na silid. Sa gitna nito ay may isang mesa na puno ng mga monitor at computer. Napansin ni Mateo ang paninigas ng mga balikat ni Francine.
Tumigil siya at tumingin sa mga mata ng babae. Wait here for a second, sabi ni Mateo. Lumabas siya sandali at bumalik na may dalang isang maliit na paper bag. Hindi ka pa kumakain simula kagabi. You can't fight a war with an empty stomach. Kinuha ni Francine ang pandesal sa loob ng bag. Kahit tuyot na ang kaniyang lalamunan, pinilit niyang kumain. Sa gitna ng kaniyang pagnguya, napansin niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa ni Mateo. Litrato ng isang babaeng kamukha ng isang tao, ngunit hindi niya matandaan kung sino. Sino siya? Tanong ni Francine. Biglang nagbago ang aura ni Mateo. Naging madilim ang kaniyang mukha at mabilis niyang itinago ang litrato sa loob ng kaniyang drawer. Hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ay ang susunod nating hakbang. Lumapit si Mateo sa computer at nag-type ng ilang commands. Ang screen ay nagpakita ng mga blueprint ng mansion ng mga Serrano. Beatrice is holding a charity event next week. Iyon ang pagkakataon natin para makapaglagay ng mga listening devices. But I need someone inside. Someone that they won't suspect. Consuela, sa bulong ni Francine. Ang kaibigan ko, malapit siya kay Beatrice ngayon dahil siya ang tumutulong sa pag-aayos ng event. Are you sure you can trust her? Tanong ni Mateo, ang boses ay puno ng pagdududa. Siya na lang ang natitira sa akin, Mateo. Siya ang tumulong sa akin noong wala pa ako sa pamilya Serrano. Hindi niya ako tatraydurin. Isang bahagi ng puso ni Francine ang gustong maniwala kahit na ang kaniyang instinto ay nagsisimula ng magbabala. Ngumiti si Mateo, isang ngiti na tila may itinatagong pait. Sana ay tama ka, pero sa larong ito ang tiwala ay isang luho na hindi natin kayang bayaran. Bago sila umalis, napansin ni Mateo ang uling sa mga kuko ni Francine, mga bakas ng kaniyang pagguhit sa dingding kagabi. Kinuha niya ang kamay ni Francine, isang kilos na nagdulot ng kuryente sa pagitan nila. Gamit ang isang basang tissue, maingat niyang pinunasan ang dumi sa mga daliri ng babae. Don't let the coal stain your hands forever, Francine. Soon you will be holding your child again, not just a drawing on a wall. Ang kaniyang boses ay lumambot sa unang pagkakataon, isang golden moment na nagpakita ng kaniyang pagkatao sa likod ng kaniyang matigas na balat. Nang ihatid siya ni Mateo pabalik sa San Jose, isang hindi pamilyar na lalaki ang nakita ni Francine na nakatayo malapit sa kaniyang tinutuluyan. Nakasuot ito ng mamahaling barong, ngunit ang kaniyang kilos ay tila isang magnanakaw na nagmamasid. Sino yan? Tanong ni Mateo. Hindi sumagot si Francine, ngunit nang lumingon ang lalaki, nanigas siya. Iyon ay ang driver ni Beatrice Serrano. May hawak itong isang maliit na bote ng gasol at isang lighter. Francine, duck! Sigaw ni Mateo nang makita ang lalaki na may ibinato sa loob ng kaniyang barong-barong. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa tuyong kahoy ng kaniyang tinutuluyan. Ang kaniyang tanging alaala, ang guhit ng mukha ng kaniyang anak sa dingding, ay unti-unting nilalamon ng naglalagablab na apoy. Ang bawat dila ng apoy na lumalamon sa kaniyang barong-barong ay tila mga kamay na sumasakal sa leeg ni Francine. Hindi siya makahinga, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa hapdi ng makitang ang tanging imahe ng kaniyang anak. Ang uling na iginuhit niya sa dingding ay unti-unti nang nagiging abo. Ang anak ko, Mateo, ang guhit ko. Susubukan sanang sumugod ni Francine sa loob ng naglalagablab na bahay, ngunit mabilis siyang nayakap ni Mateo mula sa likuran. Ang higpit ng pagkakahawak ng lalaki ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo, pinipigilan siyang gumawa ng isang hakbang na ikamamatay niya. Wala na iyon, Francine. Hindi mo na mababalik ang drawing na yan, pero kailangan mong iligtas ang sarili mo para mabawi mo ang totoong sanggol. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na tubig na nagpabagsak sa init ng kaniyang emosyon. Napaluhod si Francine sa putikan, habang ang kaniyang mga kapitbahay ay nagtatakbuhan dala ang mga timba ng tubig, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat lagutok ng nasusunog na kahoy ay tila tawa ni Beatrice Serrano na umaalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig. Sa gabing iyon, naintindihan ni Francine ang isang malupit na katotohanan. Hindi siya hahayaan ng mga Serrano na magkaroon ng kahit munting katahimikan. Dinala siya ni Mateo sa isang ligtas na apartment sa gitna ng lungsod, isang lugar na malayo sa dumi ng San Jose. Pagpasok nila, ang amoy ng luma, ngunit malinis na silid ang sumalubong sa kanya. May mga nakatalukbong na tela sa mga kasangkapan, at sa isang sulok nakita ni Francine ang isang easel at mga canvas. Dito ka muna, hindi alam ni Beatrice ang lugar na ito. Pag-aari ito ng pamilya ko bago,
Hindi na tinapos ni Mateo ang kaniyang sasabihin. Kumuha siya ng isang basong tubig at iniabot ito kay Francine. Rest, Francine. Bukas pupunta tayo sa isang tao na nakakaalam sa nakaraan ni Don Alejandro. Ang biyenan ko, tanong ni Francine habang maingat na iniinom ang tubig. Ang alam ko mabait si Don Alejandro. Noong nabubuhay pa siya lang ang nagpahalaga sa mga painting ko. Sabi niya, may lihim na mensahe ang bawat kulay na ginagamit ko. Tumango si Mateo, ang kaniyang mga mata ay tila naglalakbay sa malayo. He was a good man but he was surrounded by wolves. Bago siya namatay, may iniwan siyang sulat sa isang yaya na nagngangalang Lola Belen. Ang sulat na yon ang susi kung bakit desperado si Beatrice na mawala ka at ang anak mo sa landas niya. Kinabukasan sa ilalim ng isang matandang puno, nang nara sa labas ng isang tahimik na kumbento, nakatagpo nila ang isang matandang babae. Ang kaniyang mga kamay ay kulubot na at nanginginig, ngunit ang kaniyang mga mata ay malinaw pa sa sikat ng araw. Iyon si Lola Belen. Kayo ba ang asawa ni Alvaro? Tanong ni Lola Belen, ang kaniyang boses ay tila isang marupok na papel na nagagalaw ng hangin. Kamukha mo nga ang nasa painting na palaging tinitingnan ni Don Alejandro bago siya pumanaw. Lola, ano po ang alam ninyo tungkol sa huling habilin ni Don Alejandro? Tanong ni Mateo, ang kaniyang katawan ay tila isang liyab na nakahanda sa anumang impormasyon. Huminga ng malalim ang matanda at hinawakan ang kamay ni Francine. Ang batang isinilang mo, Francine, siya ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian na hindi nakapangalan sa korporasyon ng mga Serrano. Isang trust fund na bilyon ang halaga. Yun ang dahilan kung bakit pinalabas ni Beatrice na hindi dugo ng mga Serrano ang anak mo. Kapag napatunayan na hindi Serrano ang bata ang pera, ay mapupunta ng direkta kay Beatrice bilang sole administrator. Naramdaman ni Francine ang isang matinding panginginig. Hindi lang pala ito tungkol sa galit ng biyenan, ito ay tungkol sa kasakiman sa salapi. Ang kanyang anak ay ginawang biktima ng isang dambuhalang pagnanakaw bago pa man ito matutong dumilat. Pero may isa pang lihim bulong ni Lola Belen habang lumingon-lingon sa paligid para masigurong walang nakikinig. Ang DNA result na hawak ni Beatrice, hindi lang iyon basta peke. May isang mas malalim na dahilan kung bakit kampante siyang hindi mo mababaligtad ang resulta. Ano po iyon? Halos pigil hiningang tanong ni Francine. Bago pa man makasagot si Lola Belen, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kumbento. Isang mamahaling SUV na may itim na bintana ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto at lumabas ang driver na nakita ni Francine kagabi sa sunog. Lola, pumasok na po kayo sa loob. Sigaw ni Mateo habang humaharang sa harap ng matanda. Ngunit bago pa man sila makakilos, tumunog ang cellphone ni Francine sa loob ng kaniyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses na tila nanggagaling sa kabilang buhay ang nagsalita. Buhay pa ang biyenan mo sa alaala, Francine. Pero kung gusto mong manatiling buhay ang anak mo, tumigil ka na sa paghuhukay sa nakaraan. Ang katotohanan ay mas nakamamatay kaysa sa apoy. Napabitaw si Francine sa kaniyang cellphone. Tumingin siya sa SUV at sa bahagyang pagbaba ng bintana nito, nakita niya ang isang pamilyar na singsing sa daliri ng taong nasa loob. Ang singsing na yon ang suot ni Alvaro noong gabi ng kanilang kasal. Alvaro, bulong ni Francine, ang kaniyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na bangin. Kasabwat ka ba talaga sa lahat ng ito? Be thankful, Alvaro. Isang malaking kahihiyan ang muntik ng sumira sa ating pangalan kung hindi ko agad na agapan ang kalantarian ng babaeng iyon. Ang boses ni Beatrice Serrano ay kasing talim ng kristal na basong hawak niya habang naghahapunan ang pamilya sa gitna ng kanilang marangyang dining hall. Ang amoy ng mamahaling baka at alak ay humahalo sa bigat ng katahimikan ng silid. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang utos na dapat sambahin, isang katotohanan na hindi pwedeng baliin. Sa kabilang dulo ng mesa, si Alvaro ay nakatitig lamang sa kaniyang plato. Ang kaniyang pagkain ay hindi man lang nabawasan. Ang kaniyang mukha ay tila isang rebultong nawalan ng buhay, ang kaniyang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan. Makailangan ba talagang gawin ito? Mahinang tanong ni Alvaro. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-aalinlangan. Kakaanak lang ni Francine. Itinapon natin siya sa lansangan ng walang kahit ano.
Isang malakas na pagbagsak ng kubyertos sa pinggan ang bumasag sa katahimikan ng hapunan. Tumayo si Beatrice, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong ipakita sa akin ang kahinaang iyan, Alvaro. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Para sa dangal ng mga Serrano. Gusto mo bang palakihin ang isang batang hindi mo naman dugo? Gusto mo bang maging katawa-tawa sa buong Manila dahil sa isang babaeng nag-tridor sa'yo sa mismong kama mo? Pero ang DNA result parang masyadong mabilis. Duda ka ba sa kakayahan ng pamilyang ito? Putol ni Beatrice, ang kaniyang boses ay bumaba, ngunit naging mas mapanganib. Lumapit siya kay Alvaro at hinawakan ang balikat ng anak, isang haplos na tila pagmamahal, ngunit puno ng manipulasyon. Anak, ang pag-ibig ay nakakabulag. Ako lang ang tanging taong hindi magsisinungaling sa'yo. Si Francine ay isang lason, at ang lason kailangang itapon bago pa nito mapatay ang buong pamilya. Habang nagaganap ang marahas na usapang ito, ang Marites na si Consuela ay nakaupo rin sa mesa, tahimik na kumakain habang nagmamasid. Ang kaniyang mga mata ay tila isang camera na kinukunan ng bawat reaksyon ni Alvaro. Siya ang kaibigan ni Francine, ngunit sa gabing ito, suot niya ang isang mamahaling kwintas na regalo ni Beatrice, isang kabayaran sa kaniyang pananahimik at pagtataksil. Alvaro, iho. Singit ni Beatrice na tila binabago ang timpla ng usapan habang may suot na maskara ng kabutihan. Narito si Sofia. Ang pamilya niya ang may-ari ng pinakamalaking shipping line sa bansa. Siya ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo sa darating na 50th anniversary gala ng Serrano Group. Isang magandang babae ang pumasok sa silid na kasuot ng damit na mas mahal pa sa buong buhay ni Francine. Ngumiti ito kay Alvaro, isang ngiting puno ng ambisyon. I'm looking forward to the gala, Alvaro. Let's put the past behind us. Napayuko na lamang si Alvaro. Ang kaniyang golden moment ay naganap ng palihim niyang kinuha ang isang maliit na sapatos ng sanggol mula sa kaniyang bulsa sa ilalim ng mesa. Isang sapatos na asul na binili nila ni Francine noong puno pa sila ng pangarap. Hinawakan niya ito nang mahigpit na ramdaman ang lambot ng tela na tila huling koneksyon niya sa katotohanan. Ngunit nang makita ang matalas na tingin ng kaniyang ina, mabilis niya itong itinago muli, tila isang kriminal na may dalang ebidensya. At isa pa kay dagdag ni Beatrice habang naglalakad patungo sa bintana na nakaharap sa malawak nilang lupain. The Navarro property, ang lupang ipinamana ni Alejandro sa magiging anak niyo ni Francine. I decided to sell it. Bukas na bukas din ay pipirmahan ko ang mga dokumento. Ano pero sabi ni Papa sa kaniyang habilin para sa apo niya ang lupang iyon? Sigaw ni Alvaro na sa wakas ay nakahanap ng lakas para tumayo. Tumingin si Beatrice sa kaniyang anak, ang kaniyang mukha ay tila gawa sa bato. Wala tayong apo na Serrano, Alvaro. Ang lupang iyon ay ibebenta ko para bayaran ang mga utang ng korporasyon na ikaw ang may sala kung bakit lumubog. I am saving your neck again, my dear son, so don't you dare raise your voice at me. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, mas mabigat at mas nakakasakal. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng dilim, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila mula sa malayo, gamit ang isang binocular. Si Francine nakaupo sa loob ng sasakyan ni Mateo, nararamdaman ang bawat pintig ng galit sa kaniyang dibdib, habang nakikita ang masayang pagsasama ng kaniyang mga kaaway sa loob ng bintana. Ang kaniyang tahi ay hindi na masakit, dahil ang kaniyang buong pagkatao ay naging manhid na sa tindi ng puot. Ibebenta niya ang lupa ng anak ko. Bulong ni Francine, ang kaniyang boses ay tila isang malamig na pangako ng kamatayan. Hayaan mo siyang magplano, Francine, sabi ni Mateo habang binubuhay ang makina ng sasakyan. The higher they climb, the harder the fall. Pero kailangan mong malaman, ang taong bumibili ng lupa ay hindi isang korporasyon. Ito ay si Dr. Arnaldo Villar. Napatigil si Francine. Ang doktor, bakit niya bibilhin ang lupa? Dahil ang lupa ang kabayaran ni Beatrice sa kaniyang pananahimik. At kapag naibenta na iyan, wala na tayong paraan para makuha ang katotohanan. Francine, Diyos ko salamat at nahanap din kita. Ang boses ni Consuela ay tila isang anghel na bumaba sa lupa, habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ni Francine sa loob ng isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Francine, isang yakap na puno ng tila wagas na pag-aalala at pagmamahal.
ngunit sa likod ng kaniyang balikat ang mga mata ni Consuela ay malamig at mapanuri tinitingnan ang bawat detalye ng suot ni Francine. Consuela, paano mo ako nahanap? Tanong ni Francine, ang kaniyang boses ay nanginginig. Sa sandaling ito, tila gumuho ang lahat ng kaniyang pader ng depensa. Ang makita ang isang pamilyar na mukha mula sa kaniyang nakaraan ay tila isang patak ng tubig sa gitna ng tuyot na disyerto. Hinanap kita sa bawat sulok ng Maynila, iha. Pinagtanong-tanong ko ang mga marites sa San Jose hanggang sa may makapagsabi sa akin na nakita ka raw rito, pagsisinungaling ni Consuela, habang hinahaplos ang buhok ni Francine. Hayop talaga yang Beatrice na yan. Paano niya nagawang itapon ka ng parang basahan? At ang anak mo, balita ko ay kinuha nila. Napayuko si Francine, ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa ibabaw ng mesa. Wala akong magawa, Consuela. Hawak nila ang batas, hawak nila ang pera. Ang tanging meron lang ako ay ang katotohanan, pero walang gustong makinig. Umupo si Consuela sa tabi niya at hinawakan ang kaniyang mga kamay. Makinig ka sa akin, Francine. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako, sabihin mo sa akin ano ng plano mo. May nakamit ka na bang ebidensya laban sa kanila? May maitutulong ba ako? Dahil sa matinding pangungulila sa isang kaibigan, hindi napansin ni Francine ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Consuela nang banggitin nito ang salitang ebidensya. May nakuha kaming impormasyon tungkol kay Lola Belen at sa huling habilin ni Don Alejandro. May isang hard drive din kaming sinusubukang buksan na naglalaman ng mga CCTV footage ng ospital bago ang insidente. Hard drive, nasaan iyon? Akin na itatago ko sa bahay namin para hindi nila mahanap. Mabilis na alok ni Consuela, ang kaniyang boses ay tila puno ng malasakit, ngunit may bahid ng pagmamadali. Wala rito, nasa kay Mateo pa, sagot ni Francine. Mateo, sino yon, Francine? Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kung sino-sinong lalaki. Baka ginagamit ka lang niyan. Giit ni Consuela, ang kaniyang gaslighting ay nagsisimula ng gumana para ilayo si Francine sa kaniyang tanging kakampi. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating ang order ni Francine, isang maliit na mangkok ng lugaw na may iisang itlog. Iyon na ang kaniyang huling pera para sa araw na iyon. Ngunit nang makita niyang tila pagod din si Consuela, kinuha niya ang isang kutsara at hinati ang itlog sa dalawa. Kalahati sa iyo, Consuela, sabi ni Francine habang iniaabot ang bahagi ng pagkain. Salamat sa pagpunta. Ikaw lang ang pamilya ko ngayon. Ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ito ang golden moment ng kabanata, isang busilak na sakripisyo ng isang inang walang-wala na ibinibigay ang kaniyang huling sustansya. Sa taong sa katotohanan ay siyang kukuha ng kaniyang huling hininga ng pag-asa. Kinain ni Consuela ang lugaw, bawat subo ay tila isang nakalalasong pangako. Huwag kang mag-alala, Francine. Hindi kita pababayaan, sabi ni Consuela, bago nagpaalam na ngangakong babalik kinabukasan para tulungan siyang makipagkita kay Lola Belen. Ngunit nang makalayo na si Consuela sa kainan, hindi siya naglakad patungo sa sakayan ng jeep. Pumasok siya sa isang madilim na eskinita kung saan naghihintay ang isang mamahaling puting sasakyan. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad ang mukha ni Beatrice Serrano na may suot na itim na salamin. Anong nakuha mo? Malamig na tanong ni Beatrice. Ngumiti ng malapad si Consuela, inilabas ang kaniyang cellphone at ipinakita ang isang palihim na litrato ng notebook ni Francine na may mga listahan ng pangalan ng mga saksi. May hard drive silang hawak, madam, at alam na nila ang tungkol kay Lola Belen. Kumuha si Beatrice ng isang makapal na sobre mula sa kaniyang bag at inihagis ito sa kandungan ni Consuela. Ang tunog ng mga bagong perang papel na nagkikiskisan ay tila musika sa pandinig ng traidor. Siguraduhin mong makuha ang hard drive na iyan bago pa nila ito maipakita sa media. At ang matandang Belen, kailangan na nating patahimikin ng tuluyan. Makakaasa kayo, madam, sagot ni Consuela habang binibilang ang pera. Bukas na bukas din ituturo ko sa inyo kung nasaan sila nagtatago. Sa malayo nakatayo si Mateo sa gilid ng isang gusali, nakatago ang kaniyang katawan sa anino ng poste. Hawak niya ang kaniyang camera, kinukunan ang bawat sandali ng pagpapalitan ng sobre sa pagitan ni Consuela at Beatrice. Ang kaniyang panga ay nagngangalit sa galit, ngunit ang kaniyang puso ay mas lalong nadudurog para kay Francine. Masyado kang mabait, Francine. Bulong ni Mateo sa hangin habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Beatrice. Masyado kang mabait para sa mundong ito ng mga ahas.
Tinawagan ni Mateo si Francine ngunit bago pa man niya mabuksan ang kaniyang bibig, para magbabala narinig niya ang isang malakas na kalabog sa kabilang linya. Ang tunog ng mga nababasag na baso at ang sigaw ni Francine ang pumuno sa kaniyang pandinig. Francine, Francine, anong nangyayari? Sigaw ni Mateo ngunit ang tanging narinig niya ay ang isang familiar at malupit na boses sa kabilang linya. Masyado kang maingay, iha. Oras na para matulog. Ang linya ay naputol. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo sa isang basurang tulad niya. Iligpit na yan. Ang boses na iyon ay hindi kay Beatrice, kundi sa isang lalaking may malaking katawan na tila isang pader na nakaharang sa tapat ni Francine. Naramdaman ni Francine ang malakas na paghila sa kaniyang buhok, isang puwersa na nagpatingala sa kanya at nagdulot ng matinding hapdi sa kaniyang anit. Ang kaniyang cellphone ay nakahandusay sa sahig, basag ang screen, ngunit naririnig pa rin ang boses ni Mateo na sumisigaw sa kabilang linya. Parang awa niyo na! Ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Bulong ni Francine. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang magdilim dahil sa pagkakasakal sa kaniyang leeg. Sa gitna ng kaniyang paghihirap, ang kaniyang kamay ay pilit na kumakapas sa kaniyang bulsa. Hinahanap ang isang maliit na rosaryo, ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa kanyang sariling ina. Isang simbolo ng pananampalataya na tila tinatraidor din siya sa sandaling ito. Biglang bumukas ang pinto ng maliit na silid. Isang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa semento ang umalingaw-ngaw kasunod ng mabilis na pagpasok ng isang anino. Hindi ito pulis kundi si Mateo. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabagang uling sa galit. Gamit ang isang bakal na tubo, mabilis niyang napatumba ang lalaking humahawak kay Francine. Ang tunog ng pagbagsak ng malaking katawan sa sahig ay tila isang babala sa iba pang mga kasama nito sa labas. Francine, tumayo ka. Kailangan na nating umalis dito. Sigaw ni Mateo habang binubuhat si Francine. Hindi na nag-atubili ang lalaki, isinakay niya si Francine sa kaniyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito palayo sa lungsod. Mateo, si Consuela, siya ang nagsabi sa kanila. Higbi ni Francine habang nakasandal ang kaniyang ulo sa malamig na bintana. Ang bawat luhang pumapatak sa kaniyang pisngi ay tila isang lason na nanggagaling sa kaniyang puso. Ibinigay ko sa kaniya ang kalahati ng pagkain ko, Mateo. Ipinagkatiwala ko sa kaniya ang buhay ko. Shh! Huwag mo nang isipin iyon ngayon. Ang mahalaga, alam na natin ang kinalalagyan ni Lola Belen, sabi ni Mateo. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Nasa isang liblib na baryo siya sa Laguna. Doon tayo pupunta. Hindi sila basta-basta makakapasok doon. Matapos ang ilang oras na paglalakbay sa gitna ng kadiliman, nakarating sila sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Ang amoy ng tuyong dahon at insenso ay bumalot sa kanilang mga pandama. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa pintuan, may hawak na gasera na nagbibigay ng mahinang liwanag sa kaniyang mukha. Iyon si Lola Belen. Lola Belen, ako po si Francine, ang asawa ni Alvaro Serrano, sabi ni Francine habang nagbibigay galang sa pamamagitan ng pagkuha sa kamay ng matanda at pagdampi nito sa kaniyang noo, ang tradisyonal na pagmamano. Nanginig ang mga labi ni Lola Belen. Iha, sa wakas ay dumating ka. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana ay hindi ka mapahamak sa mga kamay ni Beatrice. Pinasok sila ni Lola Belen sa loob ng bahay. Sa ilalim ng isang malaking altar ng Birhen Maria, may kinuha ang matanda na isang maliit na kahon na gawa sa nara. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang luma at naninilaw na papel. Ito ang tunay na huling habilin ni Don Alejandro, bulong ni Lola Belen. Hindi alam ni Beatrice na bago mamatay ang Don, ipinatawag niya ako. Sabi niya alam niyang gagawa ng paraan si Beatrice para makuha ang lahat. Ipinasumpa niya sa akin na ibibigay ko lamang ito sa iyo kapag isinilang na ang kaniyang apo. Binasa ni Francine ang sulat. Ang kaniyang mga mata ay lumaki sa gulat. Nakasaad doon na ang lahat ng lupain, ang mansyon, at ang bilyong halaga ng trust fund ay mapupunta sa anak ni Francine sa ilalim ng kondisyon na si Francine ang magiging tanging legal guardian hanggang sa maging nasa tamang edad ang bata. At ang pinakaimportanteng bahagi, kung susubukan ni Beatrice na manipulahin ang mana-automatikong mapupunta ang lahat ng yaman sa isang charity foundation at kaltuwasan to bite asing sentimo ang mga Serrano. Kaya pala kailangan niyang palabasin na hindi Serrano ang anak ko. Sabi ni Francine, ang kaniyang boses ay puno ng pait.
Dahil kapag napatunayan na hindi dugo ni Alvaro ang bata ang testamento, ay mawawalan ng bisa at siya ang magmamana ng lahat bilang asawa ng yumaong Don. Ngunit may panganib babala ni Lola Belen. May hawak na kopya si Beatrice ng DNA result na may pirma ng gobyerno. Paano mo mapapatunayan na peke iyon? Hindi natin kailangan ng bagong DNA test sa ngayon, singit ni Mateo habang nakatingin sa labas ng bintana. Kailangan nating mahanap ang doktor. Si Dr. Villar ang susi. Biglang tumahimik ang paligid. Ang huni ng mga kuliglig ay biglang naputol. Mula sa labas narinig nila ang marahang pagtunog ng mga tuyong sanga na natatapakan tila may mga aninong dahan-dahang lumalapit sa bahay. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan. Hindi na ito katok kundi isang marahas na paghampas. Ang ilaw ng gasera ni Lola Belen ay namatay dahil sa lakas ng hangin na pumasok mula sa mga siwang ng dingding. Lola, magtago po kayo sa silong kato. Sigaw ni Mateo. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Francine at hinila siya patungo sa likod ng bahay. Ngunit bago pa man sila makalabas, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanilang mga mata. Isang lalaki ang nakatayo doon, nakasuot ng itim na jacket at may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang biyang tunog ng pagkasayang isang baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang malamig na dulo ng baril ang idiniin sa sentido ni Mateo habang ang isa pang lalaki ay hinablot ang braso ni Francine. Ibigay niyo sa amin ang papel o dito na kayo magkakasama sa ilalim ng lupa, malamig na banta ng lalaki. Tumingin si Francine sa baril pagkatapos ay kay Mateo. Sa gitna ng takot, isang hindi maipaliwanag na lakas ang bumangon sa kaniyang kalooban. Hindi siya papayag na mamatay nang hindi man lang nayayakap ang kaniyang anak. Sige, barilin niyo kami. Sigaw ni Francine, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Barilin niyo kami para tuluyan ninyong hindi malaman kung nasaan ang orihinal na kopya ng testamento dahil ang hawak ni Lola Belen, isang kopya lang iyan. Ang totoo, nakatago na sa isang lugar na hindi niyo kailanman maiisip na patigil ang lalaki. Ang pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata ay sapat na para kay Mateo na gumawa ng isang mabilis na kilos. Ano ang tinitingin at tingin niyo? Akala niyo ba ay ganun ako kahangal para dalhin dito ang tanging alas ko? Ang boses ni Francine ay hindi nayanig kahit na ang malamig na dulo ng baril ay nakadiin pa rin sa sentido ni Mateo. Sa gitna ng kadiliman ng laguna ang kaniyang mga mata ay tila nagliliyab sa paninindigan. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay sa kaniya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Ang lalaking may hawak ng baril ay nag-alinlangan. Ang kaniyang daliri sa gatilyo ay bahagyang nanginig. Sapat na ang saglit na pagkurap na iyon para kay Mateo. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Mateo ang braso ng lalaki at binali ito paitaas. Isang tunog ng pagkabasag ng buto ang umalingaw-ngaw sa gabi, kasunod ng pagbagsak ng baril sa tuyong damuhan. Francine takbo sa gubat. Sigaw ni Mateo habang nakikipagbuno sa isa pang lalaki. Hindi na nagdalawang isip si Francine. Hinawakan niya ang kamay ni Lola Belen at mabilis silang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kaniyang mukha. Ang mga talahib ay sumusugat sa kaniyang mga binti, ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng testamento at ang kaniyang anak. Narinig nila ang mga yapak ng mga lalaking humahabol sa kanila, ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na dumudurog sa mga tuyong dahon. Ngunit dahil sa dilim at sa kabisaduhan ni Lola Belen sa lugar, mabilis silang nakakita ng isang maliit na kuweba na natatabunan ng mga baging. Doon sila sumilong pigil ang hininga habang ang liwanag ng mga flashlight ng mga kalaban ay dumadaan sa labas ng kanilang pinagtataguan. Makalipas ang ilang oras, na tila walang katapusan naramdaman ni Francine ang isang kamay na humawak sa kaniyang balikat. Muntik na siyang mapasigaw, ngunit mabilis na tinakpan ni Mateo ang kaniyang bibig. Hingal na hingal ang lalaki, may sugat sa kaniyang noo na dinadaluyan ng dugo, ngunit ligtas siya. Wala na sila, nalin lang natin sila, bulong ni Mateo. Dinala sila ni Mateo sa isang malayong rest house sa tuktok ng bundok, isang lugar na pag-aari ng kaniyang pamilya na matagal nang inabandona. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanila. Ngunit para kay Francine, iyon ang pinakamagandang amoy sa mundo dahil iyon ang amoy ng kaligtasan.
Matapos maasikaso si Lola Belen sa isang silid na tagpuan ni Francine si Mateo sa beranda nakatingin sa malayo, kung saan makikita ang mga ilaw ng Maynila. Lumapit si Francine, may dalang planggana ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Hayaan mong gamutin ko ang sugat mo, mahinahong sabi ni Francine. Umupo si Mateo at hinayaan ang babae na linisin ang dugo sa kaniyang mukha. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Ito ang golden moment ng kanilang paglalakbay, isang sandali ng katahimikan at pag-aalaga sa gitna ng digmaan. Naramdaman ni Francine ang init ng balat ni Mateo, ang kaniyang malakas na hininga, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Bakit mo ginagawa ito, Mateo? Pwede ka namang mamatay kanina, tanong ni Francine. Habang maingat na itinatapal ang tela sa sugat nito, huminga ng malalim si Mateo at hinawakan ang kamay ni Francine. Ang ina ko, siya ang babaeng nasa painting na nakita mo sa mesa ko. Pinatay siya ni Beatriz Serrano, hindi gamit ang baril kundi gamit ang kahihiyan at paninirang puri. Inagaw ni Beatriz ang lahat sa amin hanggang sa mawalan ng pag-asa ang nanay ko at pumanaw sa lungkot. I promised to destroy the Serranos and I thought I was doing it for revenge. Pero nang makita kita sa ospital, nakita ko ang nanay ko sa iyo. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang manalo muli si Beatriz. Naluha si Francine. Hindi lang pala siya ang biktima, may mahabang listahan pala ng mga buhay na sinira ng kaniyang biyanan. Magtatagumpay tayo, Mateo. Ibabalik natin ang katarungan. Biglang tumunog ang satellite phone ni Mateo. Isang hindi pamilyar na tunog sa gitna ng masukal na kabundukan. Nang sagutin niya ito, ang kaniyang mukha ay naging seryoso at tila naging bato. Sino ito? Tanong ni Mateo. Si Alvaro ito. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng pagsisisi at takot. Nalaman ko kung nasaan ang anak niyo ni Francine. Itinago siya ni Mama sa isang lumang farm sa Batangas. Pero kailangan niyo ng tulong ko para makapasok dahil ang lugar ay puno ng mga armadong tauhan. Narinig ni Francine ang boses ni Alvaro. Ang kaniyang puso ay tila nahati sa dalawa, galit sa kaniyang pagtataksil, ngunit pag-asa para sa kaniyang anak. Alvaro, bakit mo ito ginagawa? Sigaw ni Francine habang kinukuha ang telepono. Dahil hindi ko na kayang makita ang sarili ko sa salamin, Francine. Patawarin mo ako, pero wala na tayong oras. Ililipat nila ang bata sa ibang bansa, bukas ng madaling araw. Kung gusto mo siyang makuha, kailangan nating kumilos ngayon din. Tumingin si Francine kay Mateo. Ang peligro ay mas lalong tumindi. Maaaring ito ay isang bitag, or maaaring ito na ang tanging pagkakataon niya. Pupunta tayo, Betty, mariing sabi ni Mateo habang kinakasa ang kaniyang sariling plano. Pero Alvaro, kung traidorin mo kami sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong iyon na ang huling pagkakamali mo. Walang preno, Francine, kumapit ka ng mahigpit. Ang sigaw ni Mateo ay hinaluan ng tunog ng nagkikiskisang bakal habang pilit niyang itinutulak ang manibela. Ang sasakyan ay tila isang ligaw na hayop na mabilis na bumubulusok sa kurbada ng kalsada sa Laguna. Sa kabilang dulo ng kalsada ay ang madilim na bangin na tila naghihintay ng kanilang kamatayan. Sa likuran naman nila, ang mga headlight ng itim na van ay tila mga mata ng isang halimaw na nagmamasid sa kanilang huling sandali. Naramdaman ni Francine ang kaniyang puso na tila lalabas sa kaniyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, ang kaniyang isipan ay hindi na puno ng takot para sa sarili, kundi ng imahe ng kaniyang anak. Hindi ako pwedeng mamatay dito, Mateo. Iligtas mo tayo. Sa isang mabilis at mapanganib na desisyon, pinihit ni Mateo ang sasakyan patungo sa isang tumpok ng mga malalambot na puno ng saging sa gilid ng daan. Ang bawat pagtama ng sasakyan sa mga puno ay nagdulot ng malakas na pagyanig, tila isang serye ng mga sampal sa kanilang katawan hanggang sa tuluyan silang huminto sa isang malalim na kanal. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang paligid maliban sa tunog ng tumutulong tubig mula sa sirang radiator. Francine, ayos ka lang ba? Ang boses ni Mateo ay paos, may dugo ng umaagos mula sa kaniyang braso. Dahan-dahang idinilat ni Francine ang kaniyang mga mata. Masakit ang kaniyang buong katawan, ngunit buhay siya. Buhay ako, Mateo. Kailangan nating makaalis dito bago tayo abutan ng mga tauhan ni Beatriz. Mabilis silang lumabas ng sasakyan at nagtago sa ilalim ng tulay bago pa man dumaan ang itim na van. Kitang-kita nila ang paghinto ng van sa itaas.
ang pagbaba ng mga armadong lalaki na naghahanap sa kanilang bangkay. Ngunit dahil sa kapal ng mga puno ng saging at dilim ng gabi, hindi sila agad nahanap. Makalipas ang ilang sandali, tumunog muli ang satellite phone sa bulsa ni Mateo. Yun na naman si Alvaro. Napanood ko sa GPS, nag-crash kayo Francine, nasaan kayo? Ang boses ni Alvaro ay puno ng desperasyon. Alvaro, kung itong lahat ay pakananin niyo ng ina mo para tuluyan kaming iligpit, sumumpa ako na mumultuhin kita habang buhay. Sigaw ni Francine, ang kaniyang boses ay punong-puno ng puot. Hindi Francine, na nanumpa ako sa puntod ni Papa kanina lang. Hindi ko alam na may sabotahe sa sasakyan nyo. Makinig ka, may isa pang sasakyan na naghihintay sa inyo sa kabilang kanto, malapit sa lumang gasolinahan. Ang driver ay ang matandang katiwala ni Papa na mapagkakatiwalaan. Dalhin niya kayo sa Batangas Farm. Tumingin si Mateo kay Francine, punong-puno ng pagdududa ang kaniyang mga mata. It's a trap, Francine. Sinusubukan lang niya tayong palabasin sa pinagtataguan natin. Pero wala na tayong ibang pagpipilian, Mateo. Ang anak ko, nasa farm siya. Mamamatay ako kung hindi ko susubukan. Ito ang determinasyon ng isang inang handang sumugod sa impyerno para sa kaniyang sanggol. Narating nila ang gasolinahan at laking gulat nila nang makita ang isang lumang jeepney na naghihintay doon. Ang driver ay isang matandang lalaki na nakilala ni Francine, si Mang Tomas. Ang tanging tao sa mansyon na dati ay palihim na nagbibigay sa kanya ng prutas noong siya ay pinagmamalupitan ni Beatrice. Sa loob ng jeepney habang binabagtas ang madilim na daan patungong Batangas, naramdaman ni Francine ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Kinuha ni Mateo ang kaniyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Ito na ang huling laban natin, Francine. Bulong ni Mateo. Kinuha niya ang isang maliit na kwintas mula sa kaniyang leeg at isinuot ito kay Francine. Isa itong maliit na medalyon ng San Miguel Arcangel. Isuot mo ito. Ito ang protection ko sa'yo. Kapag pumasok tayo sa farm, ako ang lilibang sa mga guard at ikaw, hanapin mo ang anak mo. Ito ba yung golden moment ng kanilang ugnayan? Ang pagbibigay ni Mateo ng kanyang huling agimat ay tila isang pag-amin na mas mahalaga ang buhay ni Francine kaysa sa kaniyang sariling kaligtasan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa gitna ng panganib, isang panata ng katapatan ang nabuo ng walang kahit isang salita. Nang marating nila ang dulo ng kalsada sa Batangas, tumambad sa kanila ang isang malawak na farm na napapalibutan ng matataas na bakod at barbed wire. Mula sa malayo, nakita ni Francine ang isang maliit na bahay kubo na may maliwanag na ilaw. Sa loob niyon, narinig niya ang isang tunog na nagpabuhos ng kaniyang mga luha, ang iyak ng isang sanggol. Anak ko! Bulong ni Francine. Dahan-dahan silang gumapang sa damuhan. Iniiwasan ang mga ilaw ng flashlight ng mga roving guards. Ngunit nang malapit na sila sa pintuan ng kubo, isang boses ang narinig nila mula sa likuran. Isang boses na malamig at puno ng panunuya. Masyado kang predictable, Francine. Akala mo ba ay hahayaan kitang makalapit sa batang iyan? Lumingon sila at nakita si Beatrice Serrano nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, may hawak na isang remote control sa kaniyang kamay. Sa tabi niya ay si Consuela na may nakakalokong ngiti sa labi. Madam, tapusin na natin ito, Cop, sabi ni Consuela. Wait, sabi ni Beatrice habang pinipindot ang isang button sa remote. Biglang bumukas ang malalakas na floodlight sa paligid, inilalantad sina Francine at Mateo sa gitna ng masukal na farm. Gusto ko munang makita ang mukha mo kapag nalaman mong ang taong nagbigay sa inyo ng impormasyon ay ang siya ring nagmamanipula sa inyo ngayon. Mula sa anino lumabas si Alvaro, ngunit hindi siya mukhang nagsisisi. Hawak niya ang isang baril at itinutok ito sa direksyon ni Mateo. Alvaro, bakit? Ang sigaw ni Francine ay punong-puno ng pait. Sorry, Francine, utang na loob ko sa ina ko ang lahat. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya Serrano para sa iyo, sabi ni Alvaro bagaman bakas ang panginginig sa kaniyang mga kamay. Arestuhin ang babaeng iyan, siya ay isang impostora at baliw na sinusubukang itakas ang tagapagmana ng mga Serrano. Ang boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa gitna ng farm, puno ng peking awtoridad at pagiging biktima. Ang malakas na liwanag mula sa mga floodlights ay tila mga mata ng humahatol na lipunan na nakatuon kay Francine. Naramdaman ni Francine ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kaniyang mga pulso
Isang tunog ng pagsasara ng kaniyang kalayaan na tila isang huling hantungan. Bitawan niyo ako! Ako ang ina ng batang iyan. Beatrice, ikaw ang kriminal dito. Ang sigaw ni Francine ay naging isang desperadong pagsamo sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit ang mga pulis na malinaw na nasa ilalim ng impluensya ng pera ng mga Serrano ay walang pakialam. Itinulak nila si Francine paluhod sa putikan. Lumapit si Beatrice kay Francine dahan-dahan ang kaniyang hakbang na tila isang manununggab na ninanamnam ang pagkatalo ng kaniyang biktima. Yumuko siya at bumulong ang kaniyang mabahong hininga na amoy alak at kasamaan ay tumama sa mukha ni Francine. Sinasabi ko na sa iyo, Francine, sa mundong ito ang katotohanan ay pag-aari ng mga may pera. At ikaw wala kang kahit ano, kundi ang iyong mga luha na walang halaga. Nasaan ang ebidensya niyo, Francine? Panunuyan ni Consuela habang lumalapit din dala ang isang pamilyar na itim na hard drive. Iyon ang device na naglalaman ng lahat ng pag-asa ni Francine. Ito ba ang hinahanap mo? Ang akala mong magliligtas sa'yo? Sa harap ng nalalaking mga mata ni Francine, inihulog ni Consuela ang hard drive sa semento at buong lakas na tinapakan ito. Ang tunog ng pagkadurog ng plastic at metal ay tila ang tunog ng pagkabasag ng puso ni Francine. Ang bawat piraso ng nasirang gamit ay sumisimbolo sa bawat sakripisyo, bawat puyat, at bawat patak ng dugo na kaniyang ibinuhos para sa katarungan. Consuela, bakit? Ang tanong ni Francine ay halos hindi na lumabas sa kaniyang lalamunan. Dahil sa mundong ito, Francine, ang loyalty ay nabibili. At masyadong maliit ang halaga ng pagkakaibigan mo kumpara sa tseke ni Madame Beatrice. Sagot ni Consuela bago ito tumalikod at tumawa ng malakas. Napatingin si Francine kay Alvaro na nakatayo pa rin sa gilid hawak ang baril, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Alvaro, hayop ka, pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan kita dahil ama ka ng anak ko. Hindi sumagot si Alvaro. Ang kaniyang katawan ay nanginginig tila isang batang takot sa kaniyang ina, ngunit sa isang saglit bago pa man siya talikuran ng mga pulis, may isang mabilis na kilos siyang ginawa. Ito ang golden moment ng kabanata sa gitna ng kaniyang kaduwagan palihim. Naihinulog ni Alvaro ang isang maliit na susi, malapit sa paa ni Mateo, na nooy nakadapa rin sa lupa at ginigipit ng mga gwardya. Isang maliit na susi na may tatak ng isang lumang safe house. Hindi ito sapat para sa kapatawaran, ngunit ito ang unang butas sa pader ng kasinungalingan ni Beatrice. Isakay na yan sa mobile, utos ng hepe ng mga pulis. Habang hinihila si Francine patungo sa sasakyan, narinig niya ang iyak ng kaniyang anak mula sa loob ng kubo. Ang iyak na iyon ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kaniyang bituka. Anak ko, huwag niyo siyang pababayaan. Beatrice, isinusumpa kita. Mararamdaman mo rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Isinakay si Francine sa madilim na loob ng mobile ng pulis. Sa labas, pinanood ni Beatrice ang pag-alis ng sasakyan na may isang malamig na ngiti. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay nabaon na niya si Francine sa pinakamalalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa loob ng sasakyan, sa gitna ng kadiliman at ng kaniyang mga hikbi, naramdaman ni Francine ang isang bagay sa loob ng kaniyang palad. Ang maliit na medalyon ni San Miguel Arcangel na ibinigay ni Mateo. Hindi ito nawala, hindi ito nakuha ng mga pulis. Nanginig ang kaniyang mga labi hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong uri ng determinasyon. Kung ang katarungan ay hindi ibibigay sa kaniya ng batas, siya mismo ang lilikha ng sarili niyang batas. Hinding-hindi ako susuko. Bulong ni Francine sa hangin ng kaniyang boses ay tila isang malamig na hanging dala ng paparating na unos. Kahit abutin pa ng habang buhay, babawiin ko ang lahat. At sa pagkakataong iyon, Beatrice, wala nang luha ang maililigtas sa iyo. Ang bawat hininga ni Francine ay tila may kasamang lasa ng bakal at alikabok habang hinihila siya palabas ng mobile ng pulis. Ang paligid ay nababalot ng makapal na usok mula sa pagsabog ng gulong ng truck na humarang sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang pamilyar at matigas na bisig na yumakap sa kanya si Mateo. Mateo, akala ko... Ang boses ni Francine ay gumaralgal, ang kaniyang buong katawan ay nanginig sa tindi ng trauma at pagod. Shh! Sabi ko sa iyo, hindi kita pababayaan. Bulong ni Mateo. Mabilis silang isinakay sa isang hindi pamilyar na sasakyan habang ang mga pulis ay naiwang nalilito sa gitna ng usok. Dinala siya ni Mateo sa isang lihim na penthouse sa itaas ng isang lumang gusali sa Binondo.
Ang lugar ay payapa malayo sa ingay ng mundo at tila isang kuta sa gitna ng digmaan. Ngunit sa pagpasok nila bumagsak si Francine sa sahig. Ang kaniyang mga mata ay walang buhay nakatitig lamang sa kaniyang mga palad na punong-puno ng galos at dumi. Wala na Mateo! Durog na ang hard drive. Traidor si Consuela. Traidor si Alvaro. Wala na akong sandata para bawiin ang anak ko. Hikbi ni Francine. Ang kaniyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa, isang uri ng pagsuko na tila mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Siguro ay tama si Beatriz. Isa lang akong basahan na itinapon sa kalsada. Lumapit si Mateo at lumuhod sa tapat niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Francine, pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Francine Navarro. Tumingin ka sa akin. Ang akala niyo bang hard drive na dinurog ni Consuela ay ang original IT expert ako, Francine. Hindi ako ganoon kahangal para ibigay ang tanging bala natin sa isang taong hindi ko pa lubos na kilala. Napatigil si Francine sa pag-iyak. Anong ibig mong sabihin? Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Kinuha niya ang isang maliit na USB mula sa kaniyang bulsa. Iyon ay isang decoy lamang. Ang lahat ng ebidensya, ang video ng pagsuhol sa doktor, ang usapan ni Beatriz at Consuela sa sasakyan, at ang mga dokumento ni Lola Belen ay ligtas na naka-upload sa isang cloud server na ako lang ang may access. Inaasahan ko na ang trader Francine. Hinayaan ko lang silang magdiwang para maging kampante sila. Naramdaman ni Francine ang isang malakas na boltahe ng pag-asa na dumaloy sa kaniyang mga ugat. Ngunit kasunod nito ay ang pag-alala sa kaniyang anak. Pero ang anak ko, nasa kamay pa rin nila. Kaya kailangan nating maging mas matalino sa pagkakataong ito, sabi ni Mateo. Inakay niya si Francine patungo sa isang malaking salamin. Tingnan mo ang sarili mo, Francine. Hindi ka na ang babaeng biktima sa ospital. Ikaw na ang babaeng nakaligtas sa apoy sa aksidente at sa traidor. Oras na para mamatay ang dating Francine at isilang ang babaeng yayanig sa pundasyon ng mga Serrano. Ito ang golden moment ng kaniyang pagbabago. Kinuha ni Francine ang isang gunting mula sa mesa, sa harap ng salamin. Walang pag-aalinlangan niyang ginupit ang kaniyang mahabang buhok hanggang sa balikat. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga kadena ng kaniyang nakaraan na isa-isang napuputol. Pagkatapos kinuha niya ang kaniyang lumang wedding photo na itinago niya sa kaniyang bag ang litrato nila ni Alvaro noong araw ng kanilang kasal. Gamit ang isang lighter, sinilaban ni Francine ang litrato. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mga nakangiting mukha hanggang sa maging abo ang lahat. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nagluluha. Ang mga ito ay naging tila dalawang nagbabagang uling na sumasalamin sa apoy. Patay na ang Francine na minahal ni Alvaro. Bulong niya ang kanyang boses ay tila isang malamig na proklamasyon ng digmaan. Ngayon makikilala niyo na ang Francine na wawasak sa inyo. Lumapit si Mateo at inilapag sa mesa ang isang gintong sobre. Isa itong imbitasyon na may tatak ng pamilya Serrano. Ang 50th anniversary gala ng Serrano Group. Next week na ito, sabi ni Mateo. Doon natin isasagawa ang huling hakbang. Magpapakita ka roon hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tanging legal na guardian ng tagapagmana ng mga Serrano. Handa ka na ba? Tiningnan ni Francine ang imbitasyon. Ang kaniyang panga ay nagngangalit sa determinasyon. Handa na ako, Mateo. Ihanda mo ang pinakamahal na damit na kaya mong bilhin. Gusto kong makita nila ang reynang itinapon nila sa putikan na ngayon ay babalik para bawiin ang kaniyang trono. Ang bulwagan ng Grand Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak ay humahalo sa tunog ng mariringal na musika ng orchestra. Ito ang ika-50 anibersaryo ng Serrano Group, isang gabi na binalot ng kintab ng yaman upang itago ang burak ng kanilang mga lihim. Si Beatriz Serrano ay nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na terno na puno ng mga diamante. Ang kaniyang bawat ngiti sa mga bisita ay tila isang pagpapakita ng kapangyarihang hindi kailanman matitibag. Sa kaniyang tabi si Alvaro ay mukhang isang anino payat maputla, at ang mga mata ay walang kislap ng buhay. Sa kabilang panig naman ay si Sofia na may dalang isang sanggol na nakabalot sa kulay asul na mamahaling kumot. Ladies and gentlemen, ang boses ni Beatriz ay umalingaongaw sa buong ballroom.
Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating negosyo, kundi ang pagpapakilala sa bagong henerasyon ng mga Serrano. My grandson and the woman who will soon be my daughter-in-law. Ang tunog ng masigabong palakpak ay pumuno sa silid. Ngunit sa gitna ng selebrasyon ang malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Tumigil ang musika. Ang bawat ulo ay lumingon. Isang babae ang pumasok, ang kaniyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kaniyang takong na tumatama sa marmol na sahig. Nakasuot siya ng isang mahabang puting gown na tila gawa sa liwanag. Ang kaniyang buhok ay maikli, ngunit perpektong nakaayos na nagpapakita ng kaniyang matapang na mukha. Hindi siya ang Francine na kilala nila, ang mahina at laging nakayuko. Ito ay isang Francine na tila isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Francine, ang bulong ni Alvaro ay tila isang hangin na dumaan sa katahimikan. Sa tabi ni Francine ay si Mateo na nakasuot ng itim na tuksido. Ang kaniyang kamay ay maingat na nakahawak sa likod ni Francine upang magbigay ng suporta. Ito ang golden moment ng kanilang ugnayan, ang paraan ng pagtingin ni Mateo kay Francine na puno ng paghanga at katapatan, isang ugnayang higit pa sa paghihiganti. Naramdaman ni Francine ang init ng kamay ni Mateo, isang paalala na sa gabing ito, hindi na siya nag-iisa sa gitna ng kaniyang mga kaaway. "Excuse me, Madam Beatrice." Ang boses ni Francine ay kalmado, ngunit may talim na tila malamig na bakal. Tila nakalimutan ninyong magpadala ng imbitasyon sa tanging legal na asawa ni Alvaro at ang tunay na ina ng tagapagmanang hawak ninyo. Namutla si Beatrice. Ang kaniyang hawak na baso ng alak ay bahagyang nanginig. Ang tunog ng yelo na tumatama sa kristal ay tila ang kaniyang sariling kaba. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Security. Bakit nakapasok ang baliw na ito? Ilabas siya. Wait! Sigaw ni Francine habang itinaas ang kaniyang kamay. Gusto niyo ba talagang gawin iyan sa harap ng mga kamera ng media na kasalukuyang nakalive sa buong bansa? O baka mas gusto ninyong pag-usapan natin ang tungkol sa huling habilin ni Don Alejandro? Ang salitang huling habilin ay tila isang sumpa na nagpatigil sa lahat. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na kumakalat sa buong silid. "Wala kang alam, Francine," sigaw ni Sofia habang mas hinigpitan ang hawak sa sanggol. "Anak ko ito, may ebidensya kami." "Ebidensya?" Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Francine. Tumingin siya sa malaking screen sa likod ni Beatrice. "Mateo, paki-flash ang totoong ebidensya." Dahan-dahang naglakad si Beatrice patungo sa gitna ng entablado, pilit na pinapanatili ang kaniyang dignidad. Hawak niya ang mikropono, ang kaniyang mga daliri ay mariing nakabaon dito. Ang babaeng ito ay desperada na. Huwag kayong makikinig sa kanya. Ang mga Serrano ay palaging tapat sa bayan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Beatrice, ang dambuhalang screen na dapat ay magpapakita ng video ng kasaysayan ng pamilya ay biglang nagbago. Hindi mukha ni Don Alejandro ang lumitaw, kundi isang madilim na video mula sa isang kwarto sa ospital. Ang tunog ng boses ni Beatrice na malinaw at nakakatakot ay pumuno sa ballroom. "Doktor, narito ang 5 milyon. Siguraduhin mong ang lalabas na DNA result ay negatibo. Hindi pwedeng makuha ng babaeng iyan ang mana ng asawa ko." Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang bawat bisita ay tila naging rebulto habang pinapanood ang ebidensya ng krimen ni Beatrice na ipinapalabas sa harap ng buong bansa. Ang mukha ni Beatrice sa screen ay puno ng kasamaan, malayo sa maskara ng kabutihan na suot niya ngayon. "Hindi totoo yan, deepfake yan." Sigaw ni Beatrice, ang kaniyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ngunit ang screen ay muling nagbago. Lumitaw ang dokumento ng huling habilin ni Don Alejandro. Ang mga salita ay malaki at malinaw. "The sole legal guardian shall be Francine Navarro." Lumingon si Francine kay Alvaro. "Alvaro, ito ba ang pamilyang pinili mo? Ang pamilyang pumatay sa dangal ng asawa mo para sa pera?" Huminga ng malalim si Alvaro. Tumingin siya sa kaniyang ina, pagkatapos ay kay Francine. Isang patak ng luha ang gumulong sa kaniyang pisngi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Sofia at kinuha ang sanggol mula sa bisig nito. Tama na," sabi ni Alvaro, ang kaniyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig sa dulo ng bulwagan. Ang mga ilaw ay biglang namatay. Ang bawat patak ng pulang dugo
sa puting sutla ng gown ni Francine ay tila isang sumpa na dahan-dahang gumuguhit sa malinis na sahig ng ballroom. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak. Lumilikha ng isang nakakasasok na hangin sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat, hanggang sa marinig ang tunog ng pagbagsak ng maliit na baril mula sa nanginginig na kamay ni Beatrice Serrano. Francine, ang sigaw ni Mateo, ay punong-puno ng pait habang mabilis niyang sinalo ang katawan ni Francine bago pa man ito tuluyang humalik sa malamig na marmol. Ang kaniyang mga kamay ay agad na napuno ng init ng dugo ni Francine, isang pakiramdam na tila muling bumuhay sa kaniyang galit sa mga Serrano. Mateo, ang anak ko, ang anak ko. Ang boses ni Francine ay halos pabulong na lamang, ang kaniyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng nalalabong paningin. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw, ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo, ngunit ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tuxedo ni Mateo, tila ba ito ang tanging angkla niya sa mundo. Si Beatrice sa gitna ng entablado ay mukhang isang halimaw na nawalan na ng katinuan. Ang kaniyang buhok ay bahagyang nagulo at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga bisitang puno ng pandidiri sa kanya. Nararapat lang iyan sa'yo. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko para sa anak ko. Ako ang reyna dito. Ako ang batas. Tumigil ka na. Ang sigaw ni Alvaro ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumayo siya sa harap ng kanyang ina, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na tila ngayon lang nagising mula sa isang mahabang panaginip. Look at what you've done. Pumatay ka na para lang sa perang hindi mo naman pag-aari. Ginawa ko ito para sa iyo, Alvaro. Para sa dangal mo. Sigaw ni Beatrice, ang kaniyang boses ay pumiyok sa tindi ng gaslighting na kaniyang ginagawa. Walang kwenta ang babaeng yan. Isang hamak na pintor lang siya na ginamit ka. Ako lang ang nagmamahal sa iyo. Ako lang. Ngunit ang bawat salita ni Beatrice ay wala ng talab. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay mabilis na lumalapit, ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay tumatagos sa malalaking bintana ng ballroom. Ang katarungan na matagal nang ipinagkait ay dahan-dahan nang kumakatok sa pintuan. Nasaan ang bata, Alvaro? Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Mateo habang maingat na binubuhat si Francine. Lumingon si Alvaro sa kaniyang tabi, ngunit ang kaniyang mga bisig ay walang laman. Namutla siya. Nasa akin siya kanina. Noong namatay ang ilaw, may kumuha sa kanya. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa gilid ng entablado. Isang anino ang lumitaw sa gitna ng nagkakagulong mga bisita. Ito ay si Lola Belen, ang matandang yaya, at sa kaniyang mga bisig ay ang sanggol ligtas mahimbing na natutulog at malayo sa gulo. Sa tabi ni Lola Belen ay isang babaeng duguan at hirap na naglalakad, si Consuela. Consuela, bulong ni Francine sa gitna ng kaniyang panghihina. Patawarin mo ako, Francine. Ang boses ni Consuela ay puno ng pagsisisi habang humahawak sa kaniyang tagiliran na may sugat din. Binayaran ako ni Beatrice para itakas ang bata, pero hindi ko kaya. Noong namatay ang ilaw, kinuha ko siya para iligtas. Para ibigay kay Lola Belen. Pinatunayan mo sa akin na ang pagkakaibigan ay hindi nabibili ng pera noong hinati mo ang huling pagkain mo para sa akin. At ngayon binabayaran ko ang utang ko. Ito ang golden moment ng kabanata, ang pagkakataon kung saan ang pag-ibig at sakripisyo ni Francine ay naging mitya ng pagbabago ng kaniyang mga kaaway. Kahit sa gitna ng panganib, ang kaniyang kabutihan ay nag-iwan ng bakas na siyang nagligtas sa kaniyang anak. Ang anak ko! Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Francine bago tuluyang pumikit ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang kamay ay lumaylay mula sa balikat ni Mateo. Francine, huwag kang pipikit, Francine. Ang sigaw ni Mateo ay tila isang pakiusap sa langit. Mabilis na pumasok ang mga pulis sa ballroom. Ang tunog ng pagkasa ng mga baril at ang marahas na pagdapa ni Beatrice sa sahig habang pinopusan ay tila isang musika para sa mga biktima ng kaniyang kasamaan. Ang kaniyang hiya ay ganap na habang ang buong bansa ay nakasubaybay sa kaniyang pagbagsak mula sa kinalalagyan niyang trono. Dalhin siya sa ospital ngayon din. Utos ni Mateo sa mga paramedic na kakarating lang. Habang isinasakay si Francine sa stretcher, hinabol siya ni Alvaro, sinusubukang hawakan ang kaniyang kamay. Francine, patawarin mo ako.
Please mabuhay ka. Tiningnan ni Mateo si Alvaro ng may matinding puot. Huwag mo siyang lalapitan. Wala ka ng karapatan sa kanya. At lalong-lalo na sa batang iyan. Ang pamilya Serrano ay tapos na. Ang ritmo ng heart monitor sa loob ng intensive care unit ay tila isang dambuhalang orasan na bumibilang sa bawat sandali ng buhay at kamatayan. Sa gitna ng puting liwanag at amoy ng gamot nakahiga si Francine maputla marupok, ngunit ang kaniyang mukha ay may bakas ng isang kakaibang kapayapaan. Ang kaniyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng mga makina habang sa labas ng salamin, ang mundo ay patuloy na nagbabago dahil sa kaniyang katapangan. Si Mateo ay hindi umalis sa tabi ng kaniyang pintuan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng puyat at pag-aalala, ngunit hindi siya napapagod. Hawak niya ang maliit na medalyon ni San Miguel Arcangel. Ang kaniyang mga daliri ay mariing nakabaon sa metal habang bumubulong ng mga panalangin na matagal na niyang nakalimutan. Francine, please, gumising ka. Bulong ni Mateo, ang kaniyang boses ay nanginginig sa tindi ng emotion. Nasa amin na ang anak mo. Ligtas na siya. Hinihintay ka na niya. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit kay Mateo. Ito ang abogado ni Don Alejandro na matagal nang nagtatago sa takot kay Beatrice. Hawak niya ang isang lumang dokumento, ang huling pahina ng testamento na siyang magtatapos sa lahat ng pag-aalinlangan. Mateo, kailangan mong basahin ito, sabi ng abogado. Hindi lang guardian si Francine. Ayon sa lihim na sulat ni Don Alejandro, si Francine ay anak ng kaniyang matalik na kaibigan at kasosyo na siyang tunay na nagpondo sa Serrano Group bago ito nakawin ni Beatrice. Ang lahat ng yaman ay hindi lamang mana. Ito ay pagbabalik ng nararapat sa pamilya Navarro. Napatigil si Mateo. Ang katarungan ay mas malalim pa pala sa inaasahan niya. Ang lahat ng hirap ni Francine, ang lahat ng pang-aalipusta sa kanya bilang hamak na pintor, ay isang malaking kabaligtaran ng katotohanan. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng bawat semento at bakal ng imperyong Serrano. Makalipas ang 3 araw, dahan-dahang idinilat ni Francine ang kaniyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malungkot ngunit masayang mukha ni Mateo. Sa tabi nito ay si Lola Belen na may dalang isang maliit na bundle ng kagalakan ng kaniyang anak. Mateo? Ang boses ni Francine ay tila isang bulong ng hangin. Dahan-dahang inilapit ni Lola Belen ang sanggol sa dibdib ni Francine. Sa sandaling dumampi ang balat ng anak sa kaniyang ina, tila isang kuryente ng buhay ang dumaloy sa buong katawan ni Francine. Ito ang golden moment na tila pinakahihintay ng buong sansinukob, ang muling pagkikita ng dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng kasamaan na ngayon ay pinag-isa muli ng pag-ibig. Ang anak ko! Ang bango mo, anak! Hikbi ni Francine, ang kaniyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng sanggol. Ang iyak ng bata ay hindi na iyak ng sakit, kundi iyak ng pagkilala sa kaniyang tunay na tahanan. Habang nagaganap ang emosyonal na tagpong ito, sa loob ng isang madilim na selda sa kulungan, si Beatrice Serrano ay nakaupo sa sulok. Wala na ang kaniyang mga alahas, wala na ang kaniyang marangyang terno. Ang kaniyang hiya ay ganap na. Ang kaniyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasamaan sa buong Pilipinas. Sinubukan niyang mag-gaslight sa mga pulis, ngunit walang nakikinig. Ang kaniyang sariling anak na si Alvaro ay tumanggi siyang bisitahin. Ang kaniyang huling sandali ng kapangyarihan ay naglaho nang makita niya sa telebisyon ang paggiba sa kaniyang malaking portrait sa lobby ng Serrano Group. Dumating ang araw ng huling paghaharap sa korte. Nakaupo si Francine Cecilia ng saksi, suot ang isang simpleng asul na damit, ang kaniyang buhok ay maikli ngunit nagpapakita ng kaniyang dignidad. Hindi na siya nanginginig. Nang tumingin siya kay Beatrice, ang nakita niya ay hindi na isang dambuhala, kundi isang matandang babaeng kinain ng sariling kasakiman. Wala akong galit sa iyo, Beatrice, sabi ni Francine sa gitna ng katahimikan ng korte. Dahil ang galit ay isang uri pa rin ng ugnayan. At mula sa araw na ito, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan sa inyo. Nakuha ko na ang pinakamahalagang yaman ng aking anak at ang aking dangal. Hinatulan si Beatrice ng habambuhay na pagkabilanggo para sa tangkang pagpatay, kidnapping at falsification of documents. Si Consuela naman, dahil sa kaniyang pagtulong sa huling sandali, ay nakakuha ng mas mababang parusa, ngunit ang kaniyang konsensya ang magiging habambuhay niyang bilangguan. Si Alvaro ay lumapit kay Francine pagkatapos ng paglilitis. Nakatayo siya sa malayo, hindi makalapit ng husto. Francine, aalis na ako ng bansa. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero gusto ko lang malaman mo.
na mahal ko kayo ng anak ko. Sana ay maging masaya kayo. Tiningnan siya ni Francine ng may malalim na pangunawa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Alvaro. Para ito sa akin para makapagsimula ako ng walang bitbit na bigat. Go and find your own soul. Sa labas ng korte, sinalubong si Francine ng sikat ng araw ng Manila. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay malinaw. Lumapit si Mateo sa kanya, may dalang isang maliit na sketchpad at mga bagong pintura. Handa ka na bang magpinta muli, Francine? Tanong ni Mateo, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamahal na tila isang tahimik na pangako. Handa na ako, Mateo, pero sa pagkakataong ito, hindi na lungkot ang iguguhit ko. Iguguhit ko ang kulay ng ating bagong simula, sagot ni Francine. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Francine, ang kanilang mga daliri ay naglapat habang naglalakad sila patungo sa kanilang kinabukasan. Ang bawat hakbang nila sa kalsada ay tila isang kumpas ng tagumpay. Ang dangal na itinapon sa putikan ay muling nagniningning, mas maliwanag pa sa anumang diamante sa mundo. Lumipas ang 3 taon. Ang bawat haplos ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banayad na musika na nagpapakalma sa bawat alaala ng bagyong dumaan sa buhay ni Francine. Wala na ang amoy ng pulbura, wala na ang lamig ng bakal na posas, at wala na ang takot na nanuot sa kanyang mga buto noong gabing itinapon siya sa kalsada. Sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na studio na nakaharap sa asul na dagat, nakatayo si Francine sa harap ng isang dambuhalang canvas. Ang kanyang buhok ay bahagyang humaba na itinatali niya ito ng simple habang ang kaniyang mga kamay ay puno ng mga bahid ng kulay asul-ginto at puti. Ang pamagat ng kaniyang obra dangal. Hindi ito painting ng isang babaeng nagdurusa, kundi isang imahe ng bukang liwayway na tumatagos sa madidilim na ulap. Mama, look, I found a star. Ang masiglang boses ng isang maliit na batang lalaki ang bumasag sa kaniyang konsentrasyon. Si Gabriel, ang kaniyang anak, ay tumatakbo patungo sa kanya, may hawak na isang tuyong starfish. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad, mga matang kawangis ng kay Don Alejandro, ngunit may kislap ng katapangan ni Francine. Dahan-dahang lumuhod si Francine at niyakap ng mahigpit ang kaniyang anak. Ito ang kaniyang tunay na obra maestra, ang buhay na kaniyang ipinaglaban, ang dugong kaniyang binawi mula sa mga mapang api. Yes, Gabriel, it's beautiful. Just like the stars we see at night, even when it's dark, they never stop shining. Lumapit si Mateo, may dalang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang kaniyang mukha ay mas malambot na ngayon, wala na ang bagsik ng paghihigante. Siya na ngayon ang tumatayong administrator ng Navarro Foundation, isang organisasyong itinatag ni Francine upang tulungan ang mga inang biktima ng bawhanjadin at kawalan ng katarungan. You're working too hard again, Francine, biro ni Mateo, habang inilalapag ang inumin. The gallery is already calling. They want to know if the centerpiece is ready for the exhibition. Ngumiti si Francine at sumandal sa balikat ni Mateo. Malapit na, Mateo, ang huling hagod na lang ng pinsel ang kulang. Isang hagod na nagsisimbolo ng kapayapaan. May balita na ba tungkol sa kanya? Mahinahong tanong ni Mateo. Tumango si Francine, ang kaniyang tingin ay nananatili sa dagat. Dinalaw ko si Beatrice noong nakaraang linggo sa pitan. Hindi na niya ako kilala. Ang kaniyang isipan ay tila nakulong na sa sarili niyang mundong puno ng diamante at kasinungalingan. Wala na akong nararamdamang galit, Mateo. Tanging habag na lamang para sa isang kaluluwang hindi natutong magmahal. Ito ang golden moment ng kanilang bagong buhay, ang pag-amin na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang marating ang punto na ang kanilang anino ay hindi na kayang takpan ng iyong liwanag. Nahanap na ba ni Francine ang kapayapaan? Oo. Ang bawat pilat sa kaniyang katawan at puso ay hindi na mga sugat kundi mga medalya ng kaniyang pakikipaglaban. Napatawad na ba niya ang nakaraan? Pinatawad na niya ang kaniyang sarili sa pagiging marupok, at pinatawad na niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng mabigat na krus. Dahil kung hindi dahil sa krus na iyon, hindi niya malalaman ang tunay na halaga ng pagbangon. Ang aral na nais iwan ni Francine sa bawat nakikinig ay simple: ang dangal ay hindi ibinibigay ng ibang tao at lalong hindi ito nabibili ng salapi. Ito ay matatagpuan sa loob ng iyong sarili sa sandaling magpasya kang hindi ka isang biktima, kundi isang mananalo. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa buong kalangitan.
Naglakad ang tatlo sa pampang ang kanilang mga yapak sa buhangin, ay agad na binubura ng tubig dagat. Ngunit ang kanilang kwento ang kwento ng isang inang hinalikan ng dusa, ngunit niyakap ng dangal, ay mananatiling nakaukit sa mga puso ng mga naniwala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ay palaging may bagong umaga. Ang mga kulay ng bagong umaga ay tuluyan nang nanahan sa puso ni Francine na nagpapatunay na ang bawat madilim na gabi ay may hangganan. Dito nagtatapos ang mahaba at masalimuot na paglalakbay ng ating bida kung saan ang kaniyang dangal ay muling nagliwanag ng higit pa sa anumang hiyas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling yugtong ito ng ating kwento. Bilang inyong tagapagsalaysay, nais ko ring ibahagi na hindi naging madali para sa akin ang buuin ang bawat kabanata ng buhay ni Francine. Sa katunayan, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan siya ay pilit na inalisan ng kaniyang anak sa loob ng ospital sa gitna ng matinding panghihina, ay tila nadurog din ang aking puso. Ang bawat salita at bawat bugso ng damdamin sa kwentong ito ay hinubog ko mula sa mga tunay na kwento ng mga inang aking nakilala. Mga kababaihang dumaan sa apoy ng pagtataksil, ngunit piniling bumangon ng mas matatag. Itinuturing ko itong isang obra ng aking puso at isipan na iniaalay ko sa inyong lahat. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Francine para sa kaniyang sariling katahimikan kung kayo ang nasa kinalalagyan niya? Pipiliin niyo rin bang talikuran ng yaman at kapangyarihan para sa isang simpleng buhay, kasama ang inyong mahal sa buhay? Saan niyo nga pala pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga sa ilalim ng malamig na gabi. Ibahagi ninyo naman sa akin sa ating comment section ang inyong mga saloobin at ang inyong sariling mga kwento ng paghilom. Palagi kaming naririto upang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating audio para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang maging matatag. Laging tandaan, ang ating buhay ay parang isang malawak na canvas. Maaaring madungisan ito ng uling ng kahapon, ngunit sa bawat bagong umaga ay hawak ninyo ang pinsel upang gumuhit ng mga bagong kulay. Kayo ang pintor ng inyong sariling tadhana at ang inyong dangal ay ang pinakamagandang sining na maaari ninyong ipakita sa mundo. Pagpalain kayo ng may kapal at naway manatiling matibay ang inyong loob sa anumang hamon ng buhay. Tanyag na pamagat ang pagpipinta ng dangal. Paalala, ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin ang mga tagapakinig at maghatid ng mga positibong mensahe sa buhay.